Alo. Salamat, Pastor Jiki. May buntag sa tanan. Malipayon ba ang tanan? Ang mga kigsunan, ang pinaka-safest nga lugar sa Kristohanon Church gyud. Ang pinaka-malipayon nga lugar nga naa ang Kristohanon Church. Ngano man, naa diha ang presensya sa Ginoo. Kanang mga gipang-offer sa kalibutan, kanang usa nang mga suruyanan, pag uli nimo, wine hitabo, why mapaabot. Pero sa church, kung naa ka sa church, nag-glorify ang Ginoo, nahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, doon natay blessing nga mapaabot sa unahan. Salamat church sa inyong pag-ampo dito sa Dalama, sa hinahinay nga buluhaton nga gipial sa Ginoo. Salamat sa support, salamat sa tanan nga inyong gitabang dito sa Dalama. Among kinasingkasing uban sa mga members dito sa Dalama og sa umaabot nga mga members, salamat ninyong tanan. Then pahibalo ni Pastor Jiki o ba ni Pastor Kidi nga, Pastor, mission emphasis na mo, then ikaw mo magwali as a missionary kay ikaw may nagmission. So, basta maningog ning duha, di magdi ko kabalibad. Bisan pa og naay lain, mabitaw nga ang prayer dito sa Dalama, balhin na mo huibis kay di gyud ta kabalibad. Ngano man, gi-consider ko nila nga kuya, unya kung ang manghod mo hangyo sa kuya, di ka kabalibad. Mo nang giusab na mo. Salamat sa Ginoo, hinahinay ang buluhaton, hinahinay og iro, hinahinay og kamang, usama sad gihapon dinhi, na ginahinay gihapon ang tinguha namo nga ma-involve gyud ang church sa soul winning. Karon tudlo lang sa mga bata matag Sabado ang among gikuan sa mga members, mga young people, kuyog sa. Then ngadto magdala na dayon mo. Og salamat ko sa Dios nga ning kabuntagon gihatagan ta og higayon sa Dios nga maghiusa sa pagampo, sa pagsimba og sa pagkaon sa pulong sa Dios. Mga gihangyo ang tanan agi og pagtahod sa pulong sa Dios, atong ablihan ang atong mga Biblia. Emphasize nato karon ang mission. So Acts chapter 9 verse 15. Acts chapter 9 verse 15. Usa lang ka verse mo ikuhaan nato sa mensahe karong kabuntagon. Kay kung naana mo diha sa inyohang mga Biblia, ablihin ninyo atong adungan nagbasa dahil naapo diri niya sa ato ang screen. Pwede po nato basahon. So, ready? Ato dungan nagbasa, ready, go. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. Ang mensahe ning kabuntagon, the life of a chosen vessel, the missionary. Pray ta, Lord, salamat sa pribilehiyo nga imong gihatag. Nga dinhi sa among lugar, gihatagan minimo o Dios og kagawasan nga makasimba nimo. Gawas nun nga ang imong balaang pulong, matun-an, madunggan sa matag usa. Mawali sa mga alagad nimo. Salamat o Dios. O Dios, among gipangayo ang imuhang pagbubo gayud sa linain nga blessing sa matag usa kanamo. Labi na Ginoo ang imong pulong karon nga mahatagan namo ni og dako nga gibugaton labi na o Dios. Sa gikanta sa special number kaganina, ang daghan jud ang makalag nga nanawag. Ang mga tao left and right bisag asa mi naay mga tulda ug nakita namo o Dios nga dunay nangamatay. Ug dili mi gusto o Dios nga moabot ang panahon nga ang imuhang grasya, libre nga kaluwasan nga para gyud sa tanan
mahikaw namo ni. True sa wala namo pagtagad. Busa salamat Ginoo nining kabuntagon pasaylo ami kundo nami mga pagkulang. Tuguti nga ang imong pulong karon dunay luna sa among kasing-kasing. Kamita padayon ang imong ubos nga alagad, puna sa kahibalog kaalam, gayri sa mga pulong nga gikinahanglan nga mahimong pagkaon sa kalag sa matag usa. Maghatag og encouragement, maghatag og lamdag sa wa pa na save. Salamat Lord og ang dungog himaya. Pagpasalamat among gihatag da kanimo. Uban nimo the Holy Spirit ang presensya mo yung magauban. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makalingkod. The life of a chosen vessel, the missionary. Calling a strong inner impulse toward a particular course of action, especially when accompanied by conviction of divine influence. Porting sayo na ingnon nga, mission, pero daghan ang nagbalibad magmisyon. Gani, pag surrender nako sa Dios, 1997, dito pa ko sa Cebu, April 14, 15, 16 during the youth camp sa Dumlog, Talisay, Cebu kay Pastor Tangob. Dito ko ning kamang then nitugyan sa Ginoo sa akong kinabuhi nga Lord, asa man ko dagan kun ikaw tua. Asa ko moadto ikaw tua. Bisag unsaon ako og balibad, ikaw di magpabalibad. Nganong mang mubalibad man ko nga ikaw may nagtawag. That's why nga ni forward ko na mga pastors wa ko kaila, iduol ako dito ni pandong sa akong ulo. Wa ako kibalag kinsa to nga mga pastors, but I cry to God nga Lord, usara akong kinabuhi, maurang pataya, musurrender ko. So, ini-surrender ko, pagkatapos, dito ko sa lingkuranan, nagpray pa ko, Lord, ikaw na'y bahala sa akong mga igsuon, sa akong ginikanan, tanan-tanan, ikaw na'y bahala. Nananghid kong Pastor Nap, mo eskwela kong Bible School. Isa naman kay pastor dito sa tubod ug unsa iyahang sulti sunda. So October niuli ko diri sa Baroy. Diha nga bangko, di pa ni mao nga church. Diha nga bangko naglingkod ko. Ningon ko ni Pastor Chris, ni surrender na ko sa Ginoo. Mo eskwela kog Bible School. Dayon, nya sa kabantan ko, naitinguha nga dito ko mo eskwela. Isa Brad, pastor ko nimo? Ko yes, pastor. O gonsay akong isulti, sundo nimo? Yes, pastor. Kay mo isulti ni Pastor Nap. Mo eskwela kag Bible School? Yes, pastor. Mga lagad ka sa Ginoo? Yes, pastor. Diri ra ka. Nitanaw ko niya nga murag gahilakon ko nga mura og naglibog unya kay miingon man ko nga ug unsa iyang istorya sundo nako. Sige, pastor, diri ka. Brad, ang kalag sa Cebu o kalag sa tubod maura. Kuyog ta diri. Hangtod mga matay ta. So, sige pastor, diri ko. Ako lang i-relate ninyo ang istorya sa akong kinabuhi sa pag full-time nako. Gamay lang. Di, full-time na, nanghid akong mama, nanghid ko sa kong igsoon. So, normal man na sa ginikanan, may ingon, ang imong mga manghod, ang Diyos na'y bahala niya. So, diri ko, karon, abi nako og magsugod nako og tuon sa Bible, magwali nako, tunluan ko niya gwali, gitagaan man ko niya lampas kay palampason ko diya sa ubos. Diya. Ko mo di ni Bible School maglampas. Aw tungod kay nakaubay na ta og unsay gisulti, lampas pa. Lampas. Pagkahapon, alas 2 nagpray. Sige. Magtudlo tag sulwining.
Dito na nagsugod, pero palampason lagi kadaan. Dito na, nakakato, nagsuluining. Sige. Pagkaabot mga usa ka bulan, nahanay na. Nanas Pastor Titong, Pastor Guni, Pastor Kobe, Pastor Chris. 5 na ka pastor ang nagtudlo. Kini. Pero lampas lagi sa daag buntag, pagkahapon na. So, apil sa training, sumo na nga, niabot gyud ang daghang mga katuigan nga nagkuyog gyud ming Pastor Chris. Then miabot ang panahon nga na-burden ko in mission. The first na-burden ko dito sa Cebu, foreign mission. Pinakakurat, pinakakuyaw, pinakadelikado nga lugar, Saudi Arabia. Kay wa gyud ning adto dito nga nagmission ni tambo ni sulti tindog dito nga pray for us nga muguto magmission mi sa Saudi Arabia. Wa gyud. Inko Lord kanang wa anha ko. So wa man ta kabalog unsay plano sa Ginoo. Niabot ang panahon na burden ko during sa prayer sa mga pastors. Katong gisulti ni Pastor JK kaganina. Sa pastor ani pastor, ang prayer request ako mo ni gibasa mo to diha sa mga pastors. Paglingkod ako dito, human ako panghatag sa mga allowance, tawagon ko Pastor Chris. Usa to imong prayer request diyan? Pastor, na-burden ko sa mission. Unya, makatug pa man ka? Makatug pa man, Pastor. Ikatug lang sana. So, obey man ta sa pastor. Sige. Pray lang pa dayon. Nindot man kunang makasumo ka sa Lord. Di man ko baliba og asa. Maora mang pataya. So, abot na pag mga pila ka prayer, mo gyapon na prayer request. Ngano nagsige naman giningin ani Jer? Usa naman gyud bugat na gyud sa imong kasing-kasing, sa bugat naman gyud pastor. Pero makatug pa man ka. Makatug para sa ikatug lang sana. Gibalik-balik kada gyud bulan. Kay kaning duha naghimo pagtestimony aron mahimong epektibo sa ilahang pagwali. Sige. Pero sad lang kay nagamit ang duha, nagpagamit na sa Ginoo, wa na sad si pastor. Pero plano man po sa Ginoo, mata kabalogod nga natong paagiha. But nagamit ng duha. After 2 years, koyog mi. Niabot ang pandemic. Nang layas mi diri, alas 9 sa gabi. Kay mahadlo ko nga akong asawa, matipak. Kay kada tingog sa ambulansya, mulingkod, magsigig hilak, dili na mukaon. Unya kapila mo tingog ang ambulansya diha sa ospital, kay atbang ra ospital. Magsigig, kada tingog, tindog, magsigig hilak. 1 week, nagkaniwang, di na mukaon, hilanta na, di na kasabot. Ingko, na. Samputan aning niab, kang gini. Buang gini. Hindi ka matog, di mo kaon, magsigig hilak. Kay nigtingog kuno niya, nigtingog sa ambulansya, maghinom-nom siyang mami, ngagihatod nilang doktora, padulong og Marsgin. Kudi magsilbi ni. Nananghid ko sa security diha. Adto mi og lugar. Nga diin, silara, kamera dito. Ay lagsaba. Dag bugas, dag mga gamit. Lusot mig alas 9 sa gabi. Pagpara sa tubod, mga amigo mga pulis, lahos sa bukid. 1 week, wa gyud mi gawas-gawas, kay giduphan po mis kapitan dito mga CBO, nga dili pwede, nga musagol-sagol sa mga tao, giatngan patong karsada, nga manggawas may, why gawas-gawas? Sa balay, hala, tulog, adlaw, gabi, hala, tulog diya ba? Ako rin magsigpasingot, naulian. Kumang, after 1 week, naanad gyud ta nga magsimbag Domingo. Simba may Domingo, upatra mi kabaok. Wali po ko dito. Kanta po mi. Pagkasunod, adlaw, nang hidmi. 7 days na, pwede namin magawas na mi bisitahan nga mga parinti kay manulwining mi. Og sa Dios anang tadungog pagdaig pagpasalamat, tindoglen. Usa sa mga tagadalama nga nagyana mo. Thank you, Lynn.
Ngano? Ang calling, kung gipili gid ka sa Dios, kung gitawag gyud ka sa Dios, lisod balibaran ang Dios. Lisod gyud balibaran ang Dios. Mao na karong kabuntagon, atong tun-an karon. The missionary, o ang kinabuhi sa gipili sa Dios, o gitawag sa Dios. Unsa ka pinasahi ang kinabuhi sa missionary? Number 1, ang package sa missionary, number 1, mga kaigsuon, kana lang yung kaluoy sa kalag. Kung wa gali kaluoy nang muadto dito, di gyud mag-impose ang missionary. Ang balon, ana, mo bitaw nang si Jesus Christ, nag-ingon siya, ayaw pagdala mo og daghangkot. Ayaw pagdala og gitawag, nahuna kag reservation o nagplano ka nga, mo mission ko, kinahanglan, na ako'y sakyanan, mo mission ko, kay kinahanglan og kanang naay support diretso. No, ang gusto sa Ginoo, na una, number 1, nga imuhang balonon sa usa ka missionary, kanang duna kay kahangawa sa kalag. Wa gali kay kahangawa sa kalag, di gali ka maluoy. Sa gikanta ka ganina nga daghan kaayong mga soul crying means dying. Nga kada agi ninyo sa dalan nga naay tulda, naagi nay patay, gawas kung birthday o bunyag, kasal. Pero naagali tulda, naagi nay patay. Question, ang kalag atong tawhana. Ang kalag anang namatay, naa ba na siya'y kasiguruhan ngadtog langit? Remember, Christian, duhara ka lugar ang paingnan sa tao. Langit o impierno. Nan kay langit pa nag-impierno ang padulngan sa tao, ang desisyon karon buhi pa. Asa siya gustong moadto. Na karon kung way mag-mission, kung karon way mag-soul winning, hey, mamatay ang tao ug way Kristo, wa di gyud siya makaadto didto. Mo na nga ang balon sa missionary o ang package nga iyahang gidala as a missionary, compassion. Wa gilain ana, naay uban nga moadto didto nga dili na lakaw nga basta kay moadto lang gyud siya. Sakto ginangingon ni Christ, ayo pag balon og ana. Ngano basta importante nga maluoy ka sa kalag. Mo bitaw nang dito sa Matthew chapter 9, tanawa sa Matthew chapter 9 verse 36, ningon ang pulong sa Dios, Jesus Christ gyud Matthew chapter 9:36. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Hey, inani ang nakita ni Christ. Kung tinuod nga Kristohanon gyud ka, ang pagbati ni Jesus Christ bation po na nimo para sa uban oy. Lahi gyud. Sa unang panahon wala pa Jesus Christ sa ato, wa tang pakialamay, bahala mo diha. Say labot nako nimo. Bahala. Pero lahi sa diha nga nahimo tang Kristohanon. Nganong maluoy ta? Mo na gibati ni Christ. Og mao sa nay gibati sa mga misyonary nga dili mahadlok manlakaw bisag asa. Ngano man naluoy sila sa kalag. Mo ginailang balon, kanara gyud. Number 2, na sa Mark chapter 6 verse 7, ang balon sa misyonary unsa man? Pagtuo. Faith. Mo nang si Jesus Christ daghan jud kaayo nga passage sa Bible nag-ingon siya, kung ang imong pagtuo bisag gamay lang kaayong mustasa, makapalihok na ka. Sa missionary kung wa kay pagtuo, agoy. Mabuhi gyud ay makakuan gyud ang pagtuo. Ngano? Inani ha? Once nga na-save ka, tungod na sa faith. Amen? Kung naa pa magali wala na save, sultihan ko ikaw. Kung wa pa magali ka na luwas, wa pa kay kasiguruan 100% ka makaadto ka sa langit. Ang faith o ang pagtuo mo'y tan-awon sa Dios, dili ang imong presensya sa simbahan.
Ang imong pagtuo. Kay samtang bitaw si Christ gilansang dito sa cross, dunay duha nga naa sa iyahang pikaskilid. Ang giingon sa Bible sa English, malefactor. Mga tao nga mga hinukman, mga tao nga makasasala. Samtang ang isa nagyaga-yaga nga nganong si Kristo nakaluwas sa uban, dili siya kaluwas ng kagalingon. Pero ang isa nga naadri sa pikaskilid, gibadlong niya tong nagyaga-yaga. Nga miingon dayon siya sa iyahang kaugalingon, giingnan niya, bay, wala ba ka nahibalo nga kita gilansang dinhi, naata dinhi, kay kita makasasala. Pero kaning naa sa atong taliwala, wala ni siya'y sala. The next, yang gihimo sa usa ka tawo, niingon dayon siya, Ginoong Hesus, hinumdumi baya ko kung tuana ka sa paraiso. Unsay gitubag ni Christ? Hey, Christian, unsay gitubag ni Christ? Karon dayon kuyog ka sa akong paraiso. Unsa may nakita ni Christ nga wala man to siya sa simbahan? Unsa may nakita ato niya kung nalansang gali to siya tungod kay makasasala siya, pero unsa may nakita ni Christ ngadto niya? Tungod sa iyahang pagtuo nga si Christ mo'y makadala niya sa langit. Amen? Unsay kalahian atong tao nga makasasala og ikaw? Ha? Naa ba kay kagarantiya sa Ginoo? Naa ba kay ikapanghambog sa Dios nga angayan kay langit? Kay maayo kay ka? No. Niingon gali ang Bible sa Isaiah, ang atong pagkamatarong sama ra sa trapo at ubangan sa Dios. Parihara ta atong tawhana. Pero gusto ang Dios, gusto si Jesus Christ, nga nakita niya atong mao nga tawo, nga nituo siya nga si Jesus Christ makadala langit, mao sanay gusto sa Dios nga makita sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Why lain? Dili church. Ang atong pagtuo. Maunay gibalon sa mga pastor nga pinaagi sa pagtuo ang tao maluwas, makapadayon ang buluhaton, pinaagi sa pagtuo. Kay kalipay sa Dios. Gisulti bitaw na dito sa Hebrews, without faith, it is impossible to please Him. Muna nga Christian, muna kami sa grasya sa Ginoo as missionary. Pagtuo rin among gibalon. Maluoy mi sa kalag. Pagtuo nga ang Ginoo mo ay mamuhat dito. Asa ka? Namasilin. First church service nato, di ba dito ilang mark? Babaw sa ilahang balay. Nagsimba mi dito sa church dito. Wa pa may simbahan. Kaya gusto man gyud ang mga Kristohanon nga pastor, magsimba ta ikaw. Dalon ta mo baroy. Dito ta sa baroy siya. Layo apod pastor, ang baboy, baka, kanding, ana, mabiyaan nato niya layo ka istanan. Diri lang di pastor. Way simbahan ri pastor. Ingko wala. Magsimba ta, pastor. Sige. Kuha ko, naman ko yung mga songbox dito, tulo ka buok, gisuwat na ko. Gisuwat, good, anggon. Ban paper. Dayon, gihatag-hatag. Asami na permirong nagsimba? Video 5-han. Ang gigamit na mo, microphone sa video 5. Gawali ko dito, gakanta mi, nagwali. Nalipay ko, 20 mi kabuk ato, 20 mi kabuk. Nanambong. Pagka alas 10:30, alas 11, daghang nangabot. Ay, salamat. Tip, wali ko, nindog ng uban dito sa lubi, sandig. Wa may klarong lingkuranan. Sandig uban, lingkod atong pirmudahan, sagbutan, lingkod. Di ay, maghulat, nga mahuman ko gwali, kay manganta sila, o way, dilayla. Pero naadjog ko ipagtuo nga ang Dios mahimaya og simbahan. Mas simbahon siya gyud mag-andam og simbahan kay alaalang. Magsige mi ato. Kaduha gyud kay gayon. Pagka Sunday kay diri sa ta pamantay simbahan o pamantay na plastar. Pero naagi ko ipagtuo ko, Lord, naagi simbahan diri. Niabot ang panahon. Kaduha na mao gihapon. Nagdaghan-daghan na. Ni-offer ang usa ka Kristohanon nga natulog nga Kristohanon. Na mga Kristohanong natulog. Pastor,
Ingon si mama, diri lang kumo sa balay, sa sala. Nalipay mi, tubi sa sala. Sa sala, ilang ex-kapitan lumungsod. Oh, dito na rin taday, no? Dito na dayon mi. Oh. Dito mi nagsimba. Unya kay, daplin magkaigdalan. Di anak man. Nya magwali ko diya, dito sila. Na may mga agi, mga kaila. Ay, pastor, nya mo apil po ko gananay ko. Laina kayo, ani. Laina kayo, ani. Magkawara-wara, magkakay. Mo adto na dito sa tabok, kay magpatambal. Pastor, nya mo anak po ko apil. Mag-disturbo man akong nahuna, ani. Pero nagpadayon. Hey, ang balon sa missionary, compassion, pagtuo. Number 3, nga balon sa missionary. Matthew chapter 28, verse 19 o 20, ang balon sa missionary, unsa man? Kanang giingon, go! Unsay makita nimo diha? Pag ingon sa nagkuman, go! Unsa may balono nimo? Obedient. Nisunod ra gyud ka. Hey, kanang magmisyon, dili ni sina-sina. Dili ni ingon nga kanang ginara-gara. Dili lalim. O wa kay compassion, kun wa kay faith, kun wa kay kasing-kasing nga masinugtanon sa kuman sa Ginoo, nga go ye therefore, ay na lang patuga. Kay dili lalim. Pero makit-an sa Dios nga magmasinugtanon ka, wala gyoy problema sa Dios. Nisunod naman ka. Maproblema dahil ka nga igo naman kang nisunod. Problema na sa nagsugo. For example, karon, Sir Merlin, naman na siya ay tindahan. Na siya ay mga sakop. Pero dili ay mga sakop, naghunahuna kung sa'y kanon nila. Di ba ikaw naghunahuna? Wala masig sulugo, gisugo man na niya, mga tarbahante man na niya. Hey, ang missionary, tarbahante sa Ginoo, problema na sa Ginoo pagpakaon sa missionary. Oh, problema na niya, basta ni sunod na. Parang sunod mi. Salamat sa Ginoo gyud. Makaanagi ko, Lord. Di gyud ko magduha-duha. Nasundon ka. Obedient. Muna sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20 ug sa Acts chapter 1 verse 8. In Acts chapter 1 verse 8, ningingon din ha. Kamo, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. After tani saved, after tani dawat ni Jesus Christ, gisilyuhan ta ang Holy Spirit diri sa atong kasing-kasing. And ye shall be witnesses. Dili ni pastor ha. Nato ni tanan kung nakadawat kag Holy Spirit. Both unto Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Mo na primerong calling sa Ginoo nako, appreciate lang kay wala man gabitay man sa katipunan nga porting daghanang mga plug diha. Wala gini dito sa Saudi Arabia. Okay, church. Mingon si Dr. Di Salva. Okay, we will pray nga kuani mission ni Saudi Arabia. Wa gyud. Laos, Cambodia, Vietnam. Wa gyud. Kay hadlok sila maputlag ulo dito. Mahadlok kag maputlag ulo ko. Mo ra putula, diri pud putlan putag ulo, pwede ra man pud. Pero wala man ta kabalo nga basig na appreciate lang ko ba, ganahan lang ko dito kay wala man. Ingon ana man na basta katungto ang mga dili ganahan, adto ka dito kay dili gubot. Hadlok mo di ay. Pero kung doon na di ay kay kasing-kasing, nga musunod lang ka sa call sa Ginoo, ayaw ka gool. Balo na lang na. Muna gibalo ni Apostol Paul. Muna as a chosen vessel, as a missionary, gibalo na ni Apostol Pablo. Compassion, faith, obedience. Number 4, responsibility. Hey, kung wa gali tay, nabati nato nga doon na tayo kaakuhan sa uban. Di gyud ka mulakaw. Gool ba nako, save mapug ko, bahala na nagmaimpirno na sila. Atong tanawon. Dito sa Luke chapter 16 verse 27, giwali nato ni kasagara naay mamatyan.
naay verse din nga bugat. Hasta si Abraham. Luke 16, verse 27. Naigingon diha, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Kinsa man ni siya? Ang usa ka tawo nga dato nga na impyerno, kay di naman siya pwede nga mabalhin gikan sa impyerno. Ang iyahan na lang gitinguha, ayan gihangyo nga si Lazaro ipadala didto sa kalibutan kay naa siya 5 ka igsoon. Pero tanawa ang sunod nga verse 28. For I have 5 brethren that ye may testify unto them, lest they also come unto this place of torment. So naburden ang mao nga dato nga na impierno nga naa pa ay say buhi nga mga igsoon nga tuwa sa kalibutan nga dili siya gusto nga maimpierno sad. Tanawa sa sunod sa verse 29. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Hey, naa na dito ang unsa ni kisala ni sila? Moses and the prophets. Tuwa na dito ang mga magwawali. Papaminawa sila. That is obligation, dahil tay responsibilidad di ay. As a pastors, as a missionary, doon na tayo dakong responsibilidad nga gihulat sa mga tao nga makadungog sila. Kay giingon si Abraham, papaminawa sila. Nan kung sao man nila pagpaminawa. Adto ta sa Romans chapter 10. Adto ta sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. And Romans chapter 10, verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Sa tanan nga, bisan kinsa o sa tanan nga mutawag sa ngalan si Ginoo, maluwas siya. Pero kani. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Kung saan Manila pagtawag, kung wala sila mutuo. And how they shall they believe in him in whom they have not heard. Nga wala sila nakadungog. And how shall they heard without a preacher? And how shall they preach except except the be sent? Karon, ani karon. Gibalon gyud na sa mga missionary ang responsibility. Nga naada ay mga tao nga nagahulat lang nga makadungog. Ang kulang, ang muwali, ang musulti. Pero salamat na lang nga niabot gyud ang panahon nga naay mga missionary. Amen? Mao na mga bunga sa missionary kamo. Salamat sa Dios nga dunay na burden sa England nga naga-mission sa US. Dahil taga-US na burden na mission sa Philippines. That is our Lulo, Dr. Babius. Nawalihan si Pastor Chris nga nagtrabaho dito sa DPWH. Nakadungog sa wali, sa missionary. Na-save. Na-burden na pod. Ni anhi og tubod. Nagwali. Mo nang naa mo. Unsa ka importante ng ito responsibility. Kaya nakita ni Pastor Chris nga dili siya pwede nga maghilom nga siya nakabalo. Inanisad ang akong gibati. Posible sad mo sa ni inyong bation. The package of the missionary, and number 2, the expectation of a missionary. Unsa may ilahang expectation nga naa diha. Siyempre, like Apostle Paul, mubalik ta dito ni Apostle Paul dito sa
chapter 9. Acts chapter 9, verse 24. Na ay mga trials and temptation. Dito sa bukid, once nga mag-mission mo, ubisan pag-asa tam yun, di gyud nato kalikayan, naagyoy, tinguhao nato nga naagyoy trials, doon agyoy temptation. Expect na lang daanan, ayaw pang ina nga, yahay kayo ni mag-mission tayo. Hoy! Di malipay ang yawa anak dito, oy, nga nang suot-suot ka dito. Testingan ka. Ang mo-testing pag yun na mo dito, mutuor pag yung ginoopod. Pero ambot lagi kinabuhi pa po ginoo. Sa'yo na ka nang manimba. Dahil lang silin, manimba sa una. Atang-atangan na nadalan, asama mo. Nayabag ng tao ni tawhana. Dapat itong malipay ni mga tawhana kay nisimba na kaysa maglaag-laag na, magsigig, suroy-suroy ang panay sabo. Amo pudlong. Yabag sa unang magsuroy-suroy na, magsigsuroy-suroy sabo, wala dupa-dupahe dito. Kanang musimba na, dupa-dupahan na. That is trials and temptation. Ang tentasyon dito usahay, mo ni. Why problema sa uban? Kana yung mawa na kay anak. Nga ipalit ba? Pero salamat sa Ginoo nga di gyud masayop ang iyahang pulong. Ubay lang ka. Bisag na ay mga trials and temptation, ang Ginoo ra maopoy maghatag og ikyas. Kanang makayaran nimo ba? Tanaw to sa Corinthians. Wala na butang diya. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Kung di ta kasabot, mo nang mahadlok ta mag-mission, mahadlok ta. Ako tong igna si Brother Jesmar, Brad. Tipsingan lang ba, tipsingan? Kung naagi kuling sa Ginoo, Brad, bisag usaon ni mong balibad, shot ra na gihapon. Akong giingnan niyang anak gahapon, siya may akong partner nag-extension classes dito sa ibabaw. Koy, okay ra po ni mong diri ka. Sa, ganahan ko diri pang. Ano man sa? Nindot ko rin, malipay ko diri, nindot diri. Unyag imong papa mo ay mahimong pastor, okay ra kay sa okay raman. Kung mahimong assistant pastor ni Papang, sa dugay sigtan na o siya. Sa, okay kayo. Diri ra ko. Pero may nang ang Ginoo mo magtawag dili kita. Pero may nang ang Ginoo. Tanawa sa 1 Corinthians chapter 10. Verse 13. Tanawa. There has no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Tanawa? Antay? Tinaw, naagyan. Wala damha nga 3 years na may. Gracias sa Ginoo, 3 years na dito. Mag 3 years na may karong January. Gitonong na mo ang Thanksgiving o anniversary, January 3rd week. Kay, kung itonong na mo og second Sunday, natunong man po sa fiesta dito. Kung og naay fiesta, dito sa ilahang Kuya Mando dito sa Tubangan, mag-racing man ang motor diha niya, purti man nagbanhaa. Unya kay, naanad naman ta ng Thanksgiving o anniversary nga, maglitson ta. Unya, nagtuo niya ng mga tao diha nga ng labay, purting daghana nga fiesta sa ato. Unya, gandaan-agan tag purting daghana, purting gubuta. Nga mag-racing pa na diya. Mo ng 3rd Sunday May. Tulo ang amo ang gipray nga maglitson mig tulo. Then duhaon lang ng Sunday. Pagka Monday, ang isa. Kay kung kinsang mga Kristohanon nga mga adto dito para inyo hato. Mag-fellowship ta dito. Dili na Sabado, yung bisita mo nitong Sabado. Mo pag humagkaon, pagali ka, inom og tubig na uban. Tala na kay mag-choir. Daghan pa kay tatang istoryahan, ipatukbod ta pagalitan mo tong suba dito. Muna. Sa Dios ang tanang dungog pagdahig pagpasalamat. Naay tentasyon. Normal na. Gibalo na. Expect na nga naagi na. Naay mga discouragement. Tanawagan eh. Naay discouragement. Nga naman, Mark chapter 14. Balik ta sa Mark chapter 14.
Kinsa may di ma-discourage ana. Nagtuo ta nga smooth ra, ay dili oy. Pero salamat. Mark chapter 14. Verse 30. Then 27. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. Dahil dito dayon sa verse 30, dito na dayon sa 72. Di ba nahitabo na dayon? 72. And the second time the cock crew, and Peter called to him the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereof, he wept. Tinuod na ay. Nagtuo mo pagsunod ni Kristohanon, dili ta ma-discourage. Itistingan lang gani sila. Namutbot na magalit si Peter. Naay mga panahon sa mission ka, naay mga panahon nga murabag magpakahilom na lang ka. Murabag indiferente ka sa mga tao magtanaw. Makaingon ka, naong palang daano, digid angayan malangit ni. Hindi na lang na ako ni suluningon, kay murag digid ni maluwas. Tinaw na. Ma-discourage ka, hindi mo kalikaya nga as a missionary. Doon ay mga panahon ma-discourage ka. Kisa may di ma-discourage. Noon, mga bata pamagid po noon ang mga Kristohano dito. Ang ngayon pag yung matutuon sa pulong Diyos, ay ang ngayon pag yung makatugad sila sa ilang Kristohanong kinabuhi, unsa na sila sa Diyos, o unsa day ang Diyos nila. Dapat pag yun. Pero as nga pastor, as a missionary, nga nagtuo ka nga, kanabang putubo na, kanang makasabot na dayon, gastuhan ni mo camp, hatod pa ni mo camp, drive pa mi dito, ubanan pag gini mo, nakakaon na mo, nakakuha naman na pa, pasto niya, tanawon pag gini mo dito, namurward pag yun, namurward, nanluhod dito, mag-school lang, Bible school. Pag uli, mahubog. Kisa may di madiskari sana. Makaingon tag, sama ni, makaingon tag, kitawag baka ako sa Ginoo Audrey, no? I-remind na ko sa Ginoo, hoy, ang imong trabaho, wali, tudlo, ang pagkausab sa kinabuhi sa tao, ako, ingon ang Ginoo. Di, muwali naman ko, wala sige wali. Sulti, hala, si sulti, ra. Ayaw pagbuot nga, ipatubuo na dahil mo ng tao nga, muhingon dahil, maparihan na dahil na sa gituhuan mo. Andili, ay. Pero ma-discourage. Pag-expect na lang daan nga sa mission field, ma-discourage ka. Lami iuli. May na lang kayo, mauwaw po ta. Lami iuli. Kanindot na diris baroy? Kanindot na sa baroy? Nindot na eh. Libre bugas. Libre suga. Libre tubig. So may problema ni mo. Mura man na. Visit dito. Lang, salamat lang. Sa Diyos ang dung himay. Visit dito. Kitaan ni mga Kristohanon. Ninigsibap, lipan, na. Pero sa mission field, ma-discourage ka, oy. Pero salamat. Ningon ang Ginoo, walay mga tentasyon nga itugot sa Ginoo nga di nimo makaya. Expect na lang daan. Number 2, needs panginahanglan. Kini mo'y katawanan. Katawanan ang trabaho sa Ginoo sa among kinabuhi. Nagkapil ba kag pasaan ato, Len? Kapil ka? Wala kag apil na tong mga kahoy nga ipasaan to sa ubos? Wala na, wala. Imong mga manghod, apil. Ani ha? Sunod lang gid ka. Ug unsa ikuan sa Ginoo sa imo ha? Ang Ginoo nay bahala. Pag-expect na lang daan dito sa mission field nga naa gyud. Dito sa mission field naa gyud panginahanglan. Sa visit pa mi kanang ana. Pero pag visit na mo sa ilahang Mark, agi mi lang si Lynn. Pag human na mo sulwining, mingon dayon si Mark, Papang Mark. Pastor. Ikarga ni. Sa ikarga. Isa ka sakong saging, ipakarga. Kaon na ni. Karga mang, kagikarga, isa ka sako. Di. Pasagdan di ka sa Ginoo. Naman kinahanglan pagkaon. Hibalo man ang Ginoo nga dito ka sa mission field, naagi pagkaon. Ang Ginoo na bahala. Kakarga kag isa ka sako, mahuman ba dito mo kaon sa kasmana?
Di ka mang paksi ni mong lagos o kinitkit atong saging. Pero gipakaon sa Ginoo. Pagkasunod si Mana, gipara na pud mi. Pastor, gaw, dalari gaw. Unsa man na, sabas ta kay dala. Pagbitbit ni iba, susan ni ba? Pislit ni iba. Murag karne man eh. Adada kay karne na, isudan na itong saging. Alap. Oh. Mahadlok tang dita pakanon. Pakanon na ta sa Ginoo eh. Kaog saging. Nay saging, pero naibugas. Naibugas ay po. Naibugas eh. Wag upat ko. Tulo kahapsak among gidala atong paglayas na mo. Layas mi dire. Say na ka nang kulungon mi. Gatgan mi diha. Mane silang GR kay ato luyo mga gid. Ato duwag basketball diha. Kami di mi kagawas. Pantuslukon pa natong ilong. Halos kaduha ka sa uskasmana kaduha. Kung ano unsa man eh. Nya atgan ka diha na kung sa mamuramtang mga wanted ani. Layas, pero dili day plano day sa Ginoo. Plano day sa Dios. Lord, salamat bisag naay tentasyon. Bahalag na ay needs pero naapoy provision. Salamat sa Ginoo. Gipakaon. Kana bitaw Philippians chapter 4 verse 19. Ako nang ikon sa inyo ha. Church, kanang Philippians chapter 4 verse 19. Ikon gani. Philippians chapter 4 verse 19. Ako nang iikuan. Philippians 4:19. Kabalo mo na nga verse? Ningon si Apostol Paul, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kinsay gistoryahan ani? Kinsa una, first, kinsay nagistorya? Apostol Paul. Kinsay gistoryahan? The Church of Philippi. The Church of Philippi. Unsa man ang church sa Philippi nga giingnan ni Apostol Pablo nga ang akong Dios motagbo sa inyong panginahanglan. Kinsa man na unsa may ilahang unsa may nakita ni Apostol Pablo? Nganong miingon siya nga but my God shall supply all your need. Church Philippi. The only church nga nagsupply, nagtabang, naghatag o gift. Nagsuportas panginahanglan ni Apostol Pablo, the Church of Philippi. Kamong wala nag-involve sa mission? Di na mo dulot ninyo eh. Di na mo dulot ninyo. Dili mo involve og mission giving? Kanang pag-ingon ni Apostol Pablo, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang church ana mo ay giingnan ni Apostol Pablo. Unsa man ang church sa Philippi? Ang church sa Philippi, mission giver. Munang church, kani, gusto mo nga mo talab na ninyo? Pag-involve og mission giving. Wala gamay. Basta kinihatag ka. Gani church, ang dalama, tabanganan pa. But I decide, kaya na akong church, September, magsugod na tag support og mission. Munang karon, October, nanay 14 kabuok mission nga among suportahan. Local mission. Bala ginagmay. Kaya aron mo talab na to itong bersikulo ha? Oh, kana. Then karon gani, day Clara, basig malimot ko niya day. Kay kining edad-edara na ta. Di ko mo tiguang, edad-edara na ta. Basig malimot ko. Sa free, kuhaig 1,000 akong support. Sa foreign, o sa 500 sa GWS, o 500 sa foreign mission. Kuhain na akong support. Kaya nga no, gusto ko nga mutalab na sa church. Kamo? Sa kamay lang. Basta na yung mga mission diha, kanindot na. Butangi. Aron kanang naa, mutalab. Sa manang mutalab? Muipik to ba? Muipik sa ato. Then, unsay expectation, trials and temptation, dunay discouragement, dunay indifferent spirit, nadayon nato, dayon needs.
Naana dayo yung mga panginahanglan. Kaning panginahanglan, normal, no? Kamong wala nagmisyon, laba mo yung needs? Na ano? Parihara mag-needs. Di ba? Parihara mag-naitay needs. But dili gyud masayop kung ang individual, labi na ang church, mag-involve gali sa others na concern. Di gyud mawad-an. Atong tanawon. Basig malimtan na lang ni. Adto ta sa Acts. Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 35. 34 and 35. 32 pamanggali ni. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified, and have coveted no man's silver or gold, or apparel. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. Verse 35. And I have showed you all things, how that is laboring, ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Kana lang. Girelate naman lang na ni Apostol Pablo. Kasi Christ yung nagsulti ana. Kana. Ug di ta mag-involve sa giving. Ay kalimot nga prinsipyo ni Christ, it's better to give than to receive. Mas more blessings ang muhatag kaysa magdawat. Ngano? Ikaw nga gi-bless sa Ginoo, nagpasalamat ka. Then ni-share ka, nagpasalamat po siya. Nagdaig siya. Pila nakabuk nagpasalamat sa Ginoo? Di, nindot ka ay no. Nagpasalamat ang gitagaan, nagpasalamat ang naghatag, duha ang glory nga mahatag sa Ginoo. So, makita po sa Ginoo nga, di ka daw, so mahatag yun po ang Ginoo ni mo, dugang pa. Para nga, daghan na po ang matagaan ni mo, then, mapasalamat, madaghan na. Duhara noon kasudyante among gisuportahan karon college. Ganag may rego allowance good. 200, 250, 200 kada semana. May na lang. Sige. Nagampo ko sa mga young people, na mga eskwela niyo, college tanaw niyo. Sige, mohatag ang church tag 250. Sige, kana. Pero sabot ha, offering taon mo. Aron i-bless mo sa Ginoo. Bahala offering mo. Pila may offering sa 250? Ha? 25 pesos. Na. Offering. Then, kanang na ang 30 pesos, kuhaan nyo nag-30. Kanang 5, bahino nila, peso. Ana. Kaya nga naman, diha mo i-bless sa Ginoo. Ngano? Sundo na gunato nang naa sa Biblia, God. Tigsuon mata nang wa sa Biblia. Sundo na to na. Then, unsa may kalipay. Number 3, the joy in the ministry. Kaning missionary, ang kalipay bitaw sa missionary, no? Kaning malipay ka, nga murag kahilakon ka, di na kakasabot sa imong gibati. Primero ni mong adto nito, kamurag ginduha. Sa sigag suluning nanadayoy, mukuyog og simba. Di ka malipay, anak. Nalipay magali mo, na yung mga bisita ni nguyog ninyo? Amen? Lipay, no? Lipay ko kita akong langlang. Ay, mga anak-anak kinabuhi na mong langlang sa unang mga panahon. Mga pagsulay. Taon niyang mama sa una. Matag, apil pa kukuan. Kay, nakulaps. Kadus mo una dito sa kusina. Natulong na ako dito. Nato na, yung nanas langis ng nini. Di ka malipay. May mga tao nga nakapadayon sa pagsimba sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo.
Nagpagamit na sa Ginoo. Lipay na ko si Mark dito, nagtuuno ko si Mark sa una mga kuwag buot. Tino na, Mark, murag ko anon. Pero karon, so leader na sa church. Oh. Pastor, kuhaon na akong motor ugma sa hapon alas Sabado ko. Buntag na lang kay napokoy kuhaon. Oh, siya naghatod kuha ron. Pag uli ato, siya po yung magsong leader. Kung mao gina akong kinabuhi sa una. Manguha pag habot magsong leader. Gamiton na ka sa Ginoo. Di ka malipay ana. Muna kalipay sa ministry. Nga naay mga mukuyog na ni mong simba. Ibalilan na rin. Mukuyog og simba. Sabi mo na, ako, nalipay ko, kitang silin. Ilang day. Di pa kakakita ron sa realidad. Pero someday makakita ka, makapasalamat ka sa Ginoo. Pastor, laglaag dito. Bible studyhan may Bible study. Dayon, pagkasabado, magtudlog mga bata, tindog po siya kapil dito. Sa ilang mulay. Kung gusto kong mutabang sa ilahang, wala, tabangunan pa mapunta. Ginagbay rin ato, di pa kita kakaya. Pero, diyan ako nakita, ang kalipay sa ministry, kanag yung nanay mo simba. Kuyog mo ba? Pare karon o, sa grasya sa Ginoo, puno ta. Di mo magkalipayay ani? Inaanaw nga, magkita na nga nagsimba sa Diyos. Lipay magaling ng tanaw tang Imelda Papin gabi taas kasi tanaw Imelda Papin gabi pagkahuman, wa na. Kani sa Ginoo, pag human itong simba, natin mapaabot sa blessing pagka sunod simana. Kanindot na nalipay ang Ginoo, so nalipay ang Diyos, naigipreparar nga maayo ang Ginoo sa unahan. Kaming mga missionary, astang malipay jud mi. Hay kanindot ka istanan. Ani ha? Porteng lingawa dito sa bukid. Gahangad-hangad na ko dito. Adto naman ko ni Boy Tihik. Sir, pwede na to makadata-data taog lote da sir, kay tukuran na mo simbahan. Sige, sige. Mo tights pag kunin mo og usa ka 10% sa lote. So pilay ko ano nimo, iko katang 250 square meter siguro sir, sakto-sakto siguro na para church. Sa ako nang dungagan. Lipay na ko. Sa pilay down sir, sa katunga lang kung naasam ko ikatunga. Nya pilay katunga, 250 may pabayad, 110, 125. Asam ko 125. Ko sir, ampo lang mi sa Ginoo sir og naa sir. Pero sige ko paniid diri. Asa ta ani nga. Karon salamat sa Dios si Tuper, Papang Tuper. Ama si Babe. Si Babe. Sa pastor, naamay ko dito ba? Gamita sa to. Sige. Karon, kinsay ako ang tiglampas dito? Katong akong extension classes dito sa pabahay, puti man daghanang mga bata dito sa isinta kabuk akong mga bata. Kita lang nga naglampas ko. Pastor, tabang mi! Para sa Ginoo ko ni. Hala, sila'y nanilhig, bala, top sa kuwan. Mga bata, yun na niya. Pastang lingawa. Mura ko gapahinas barangay, puting daghana. Pag ting isnak na, kumang, alang magdinato ni pesna ko ning mga bata nga naghago man ni. Sa palit upan, sa dili, maglungag tag saging. Mark, saging Mark. Saging tuwag sako, lungag. Agoy kay dili man pudi ay mo balibad bisag unsa. Ginamos og saging. Ala kadusingot ang mga bata. Hala limpyo taga sa mga mahuganing gagmay kayo. Plastar. Lord, na limpyo na Lord. Saon man niya? Alaalang diri reme. Init mo kayo. Tukurin ni building Lord. May kahoy. Niingon ang papa ni Mark, Pastor, kinahanglan kag kahoy? Nakoy kahoy dato. Gabsa. Sa may ito ipagabas ani. But sa Dios ragyod ang provision. Iadto dito ang manggabasay. Sa unya ra nang bayad. Gabson sa munidaan. Lab, gabas sila dito. Karon kay tabok magsuba. Dito tabok magsuba. Asa kataanig isuhol ani. Nya kay katuy ang papa, kato si Kimbo, leader ng push kapgo. Isa pastor, kapgo mo ipakuto na to na. Ato mga kapgo siyam kabuok, pakpasaan, tabok sa suba. Niingon po ako mga bata. Manghod nila. Pastor, tabang mi.
Pasaan in town ang mga Sunday school. Katong mga bata, hala, pasag ka, padulong dito. Mo nang naingon ana, in 3 months, ta Dios ang nagtudungog pagdaig pasalamat, in 3 months, nitukod ang building dito, tungod sa trabaho sa Ginoo. Matingalan na ka, mayon ko, giyon sa ni sa Ginoo ni. Gamiton usay sa Ginoong uwak para pag-fulfill sa iyahang komisyon. Nya kita noong di ta uwak, di ta magpagamit sa Ginoo, mauwaw ta sa uwak. Munang ang kalipay sa ministry, ang kalipay sa missionary, na ay mga kalag nga mukuyog ni mogsimba. Then kana gyung naay gahom nga makita sa Ginoo sa atong kinabuhi, kalahian. Kana bang si Apostle Paul, di na lang nato ablihan ang mga verse, si Apostle Paul, nganong daghang nainganyo ni Apostle Paul nga musunod? Kaya nakaila sila kinsiya si Apostol Paul. Badlungon, kriminal. Siya mo'y utok sa tanang mga paghasol. Pero nausab, si Apostol Paul, nagwali na. Maunang si Apostol Paul, bisag na yung mga trials, mangangha na lang dito. Padlok mo tani, kay mga kriminal man uy, nagwali naman. Daghang na save. Gahom sa Diyos nga nakita sa kinabuhi ni Apostol Paul. Sa ato pong kinabuhi, during sa missionary, mangangha ng mga tao, anong naaman ni mga tawhana dire? Unya, di po tamang itag-away. Ali-alihan. Ali-alihan sa kasada, crossing. Amo pa daw. Simba mi. Taon, loe taon ko silang silin. Atong kakawan mo agi. Pastor, simba mi, atong luyo. Dito sa luyo, sa kakawan, ngagi, nang lusot mga bata. Sila. Tingala ko kung ikaw iha pa sa Ginoo, nganong babagan mo nang musimba sa Ginoo? Kung inadili giday kaya sa Ginoo. Kay babagan man nimo ng mga tao nga musimba sa Ginoo. Kanindot raan ng makuha-kuhaan ng istorya sa dalama? Sa may istorya sa dalama, ang mga babae kuno sa dalama, 20 tira. Kadugog mo na. Sa una. So kanindot ana nga pag-abot ng night church dito, maghayra ng mga bata nga padung na sa simbahan. Dili na padulong sa 20-20han. Siya buhan. Kami, doktora tagbaw tamo dito, panlakag atong mga badlungon ditong mga, kaya dito, lagrabe yun. Pero wa na sayop ang Diyos. Ang kalipay na mo, bahalag usahay, musimba, usahay di. Basta kinay ni simba. Dayon, naigahom sa Ginoo. Unsa man, maka-adto ka dito, maka-pray ka, na mga hilantan, na maayo. Bahalag maingon nga, amo na baya po ninggi, tuthuan ka. Ampo, bitos pastor. Pero, sige na lang. Makita nila ang gahom. Kausaban, gahom sa Ginoo sa atong ginabi. Then the last, kalipay, jud namo. Labi na church, malipay ta, nga naikalag, magdawat sa Ginoo. Kanag yung naay magdawat sa Ginoo. Mangutan ako, napa ba dinhi karoy wa pa nagyud nakadawat ni Jesus Christ nga iyang manluluwas? Nga ini kamatay nimo ba? Na kay 100% nga langit yung kapadong. Dili bitaw ka nga, simba ko in town, palayo og 7 ka lawod. Kana bang mayong ka nga, karon ko kwaon sa Ginoo, mayo noon kay langit ko. Kaysa man ana. Kung wa pagali ka ana, kuyaw. Kay basin inig uli nimo diha karon. Na i-track nga naghulat nimo, inig agi nimo dasmagan gyud ka. Or, inigsuong nimo dito sa kalubihan, tagakan ka. Or, inikaon nimo ron, makatulon ka kutsara. Matay ka. Bisag unsa na lang klase nga kamatayon nga maabot sa imo ha. Nya, wa kay kasiguruhan nga matay ka, maatog langit. Pilde ka. Mo nang karong kabuntagon, ayog-yog usiki. Ang kalipay o ang tumong sa missionary nga mungadto dito, na ikalag nga magadawat sa Ginoo. Kay ang magdawat ni Jesus Christ nga iyahang manluluwas, maura ginay makasulod sa langit. Hey, Acts chapter 4, verse 12, walay lain nga ngalan nga nahisulat ilalom sa langit, ibabaw sa yuta. The name of Jesus nga makaluwas sa tao. Jesus Christ.
Jesus Christ nag-ingon in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into the Father but by me. Ingon si Jesus Christ. Dili si Kibuloy. Jesus Christ mo yung makaluwas. Kung naamanggali ka bisita karon, wala ka gipaanhi aron ka mamembro sa church sa Baptist. Gipaanhi ka aron ka makadungog sa simple nga pamaagi unsaon nga maluwas. Number 1. Unsaon di ay nga maluwas. Sama sa usa ka tawo nga gilansang kauban ni Christ, nga nakita ni Christ, nga kinahanglan usab nga makita sa matag tawo nga makasasala, kanang gitawag number 1 acceptance. Unsa man ang acceptance? Moangkon gyud og unsa ka. Kung makasasala ka angkuna, ayaw pamahid sa uban. Inay mo kaugalingon pareha ani, pareha atong taong gilansang kauban ni Christ nga miingon siya, kita mo dapat ilansang dinhi kay makasasala ta. That is acceptance. Karong kabuntagon mao ginay tan-awon sa Ginoo, gipangita sa Ginoo nga moabot na sa imong kinabuhi, nga moangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. And number 2, human ka mo accept nga ikaw makasasala, pangayo ipasaylo imong sala, hinulsuli na. Then tutok ni Christ, tuhuy siya. Sama ang ingon niya nga, Lord, hinumdumi baya ko kung tuan na ka sa imong paraiso. Nakita ni Christ nga siya nituo di ay, nga si Jesus Christ mo makadala niya sa langit. Karon sad mausad nay buhata nga si Jesus Christ mo makadala nimo og langit. Dili imong silingan. Dili ang church. Jesus Christ. Ang kamatayon dili mura ba og dili ba nga ugma ha pangandam ka kay ugma mamatay na ka. Ang kamatayon moabot sa usa ka tawo nga dili niya damhon. Mo nang karon dapat ikaw mangandam. Usa pa may gihulat nimo? Kung ikaw wala pa ka nasayo o kadawat ni Jesus Christ nga imong maluluwas, usa pa may gihulat nimo? Karong kabuntagon dawata siya. Kay wa ka kibalo nga inig talikod nimo dinhi sa church. Ug asa ka padul wa ka kibalo unsay panghitabo sa unahan. Walay mawala nimo kung karong kabuntaga mo desisyon na ka nga imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Naapay dako nga blessing. Naingon si Jesus Christ, karon dayon kuyog ka sa akong paraiso. Kanindot ana nga desisyon sa Ginoo. Pero dili na mahitabo kung dili nimo ni buhaton. Number 1. Ang kuna lang nga makasasala ka. And number 2. Pangayo ipasaylo imong sala. Number 3. Tuhui si Jesus Christ, nga si Jesus Christ mo'y makadala nimo dito sa langit. Nga siya namatay dito sa cross, gilubong ang nabanhaw pagbayad sa imong sala, aron dili na ikaw mo'y magbayad sa imong sala sa impyerno. Siya ay nagbayad. Tuhui na siya. Kaupat, imbitara siya sulod sa imong kasing-kasing. Kung kinsa may wala pa nakadawat ni Jesus Christ nga imong maluluwas karon, ari niya astubangan, pag-pray na to, ihangyo ang tanan sa pagpanindog, mag-pray ta. Kung ikaw wala pa ka nakadawat ni Jesus Christ, or alanganin ka, or wala ka kasiguro, or kanabang muraog, dili to tinud-anay sa unang panahon. Walay mawala ni mong mudawat ka kaduha, katulog, kaupat. Ang importante diha mo nakadawat ka, labihay na ka ng kaupat, kalima, og wagi usana. So karong kabuntagon, aristubangan, kung wala pa ka nakadawat ni Jesus Christ ng imong maluluwas, padayon na pa, gihangyo ang tanan sa pagpanindog, dahil magdungo sa ulop, magpiyong sa imong mga mata. Christian, kung naaman din hikaron, nga wa pa nakadawat. Aris tubangan, ayaw ikaulaw. Ayaw ikaulaw nga imong dawaton si Jesus Christ. Kaya nga no, niingon si Jesus Christ, kinsa katong magakaulaw kanako, ako usab siyang ikaulaw. So kung doon na may wa pa nakadawat ni Jesus Christ, diha sa imuhang gilingkuran, hawa diha tindog, aris tubangan. Na ba? Sa may imuhang gilanganan. Naaba kay kuan, naaba kay kapasidad nga dili ka itambog sa impierno sa Dios tungod kay maayo kay ka. Mo nang di ka mutuog, di ka mudawat ni Jesus Christ. Okay, mga Kristohanon nga nagdala sa bisita. Dala sila basig maulaw sila, dala des tubangan. Di tindog lang sa tubangan, diri lang sa tubangan, tindog lang, dire. Kaya ayaw ka ulaw. Wa gali na ulaw si Jesus Christ nga gihubuan. Wa gali na ulaw si Jesus Christ nga gisagpa, giludaan para lamang mabayaran ang imong sala.
ikaw, imo siyang ikaulaw, nga imo ra siyang dawaton karon. Dana lang, aka na lang. Okay, kinsa pa? Ikaw karon nga Kristohanon. Basig na ikuling ang Ginoo sa imuha ba? Kuan lang ka, lingog-lingog lang ka. Pwede ka mo aristubangan, Lord. I-confirm daw kung tinud-anay ba. Di ko mahadlok. Aristubangan. Or naabay kuling nimo nga magparihas ka sa Church of Philippi. Nga mo gamiton sa Dios para sa buluhaton sa Dios. Lord, na akong kaugalingon, i-bless ko, aron mahimo kong magamit nimo para sa mga mission field. Lord, sayang ang akong oras. Sayang ang akong kinabuhi. Sayang ang ako ang blessing nga imong gihatag nga ang akong kaugalingon, okay naman eh. Kung naaman din Kristohanon, nga mutugyan ka nga Lord, piyalira kog dagkong blessing aron magamit sad ko nimo para sa buluhaton nimo. Naasay mga calling sa Ginoo nga mahimong magamit sa buluhaton sa Dios, sa choir, sa pagpanudlo, mahimong daghang pang naa sa church nga magamit ka sa Ginoo. Pwede ka mo yung Lord. Maura mang pataya. Kung ikaw nga naa sa lingkuranan, ipahaom lang ang imuhang kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Asa ka magamit sa Dios. Alang sa atong mga kaigsuunan, atong mga bisita nga wala pa nakadawat ni Jesus Christ. Buhata o sunod kini nga sunda kini nga pagampo, buhata kini nga kinasingkasing adto sa Dios samtang ang mga Kristohano nagampo. Okay, dungo inyong ulo, ipiyong inyong mga mata. Gusto sa Dios himuon nato na kinasingkasing gyud. Sabat ani nga pagampo. Ginoong Hesus, tinuod gyud na. Usag gyud ko ka makasasala. Pasaylo ako sa akong mga sala. Gikan sa akong hunahuna. Sa akong pagbati. Sa akong mga nabuhat. Pasaylo ako. Ginoong Hesus, mituo ko nimo, kinasingkasing gayud. Nga ikaw nagpakamatay dito sa cross, gilubong og nabanhaw, aron pagluwas kanako. Busa Ginoong Hesus, karong kabuntagon, sulod sa akong kasing-kasing, gidawat ko ikaw, nga akong maluluwas. Luwas sa ako. Ug dumalaa ang akong kinabuhi. Nga mintras buhi pa ako, ikaw akong maalagad, masimba. Salamat kaayo Ginoong Hesus. Amen. Amahan nga balaan, Dios nga magkagagahom sa tanan. Salamat niya imong mga katawhan karon nga nagapiko sa ilahang mga tuhod. Wala ko nasayod unsay ilahang pakigistorya diha kanimo Ginoo. Apan Lord, salamat sa imong mensahe nga nag-remind ka namo. Padayon ka nga magabless unsay ilahang itinguha sa ilahang kinabuhi para sa buluhaton. Kay sayang Lord nga kami nining kalibutana. Lumalabay lamang unya dili minimo magamit. Sayang. Busa Lord, aniya kami uban sa imong mga katawhan. Naghayusa sa tinguha Ginoo. Nahatagi gud mi kanunay labi na Ginoo gugma sa kalag. Then i-bless me Lord para sa daghan pa nga mga kalag. Salamat Lord, padayon kang magabless. Bisan pa man sa mga bag-o nga nagdawat, ikaw Ginoo tugyanan namo nga dili lamang taman sila karon sa pagdawat kundi so maabot pa mga adlaw sa ilahang kinabuhi. Magamit nimo ni sila. Musimba, mapasalamat diyan nimo Ginoo, mga alagad, muhimog mga butang para sa imuhang kahimayaan. Dalaygon ka ning kabuntagon, amo kinigiampo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga amo Ginoo maluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo sa Pastor Jerry sa
sa mensahe, salamat sa mga bisita ug sa mga nidawat si Jesus Christ. Salamat sa mensahe. Amen? Salamat sa Dios pag-challenge nato nga way masangyaw ta sa pulong sa Dios. Kita na tanan sa pagsangyaw ug sa pag-adto sa ubang lugar aron pagsangyaw sa maayong balita na ay missionary. And we all as a church yung ato mo suporta ta. Amen? Yes, saka na ba di ta ka-claim sa Philippians 4:19 kung di ta mo support sa missions. Amen? Magpanalangin o manindog ta atong i-recite ang ato ang partnership. Okay, gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga tiluwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong udto og dalaygon atong buhi nga Dios. Same lang yapon ang ato ang schedule karong hapon. Sugod 1:30, ang sikap, ladies fellowship, men's fellowship. And afternoon service na to 2:30 sa hapon. Okay, same yapon sa Pastor Jerry ang mawali karong hapon. Okay, dalaygon ng Dios. Og atong kumustahon ang atong mga bisita. Pasalamat ta sa Dios nga naa sila nagkuyog nato sa presensya. Amen. Dalay